Okay, so this is the integral, no, of ln x cubed, no? So ngayon ito, we need to apply the reduction formula. So the reduction formula here is this one. We have the integral of ln of x raised to n raised to dx. So basically, ang formula niyan is x. Ito magagamit tayo na tinatawag na by parts mamaya, no? Kaya medyo mahaba talaga ang solution, but this is the formula. As you would see, no? Meron tayong n-1 dx. Okay, so ngayon meron naman ako dito nakalagay na x ln of x cube. Kasi 'di ba cube 'yan minus 3. Then we have actually this is x x kung di ako nagkakamali, no? Ln of x squared, no? Tapos dx. Okay, now anong gagawin natin diyan? So we'll just kumbaga sa ano bago tayo meron ka pa dito na minus 2 rather, no? Kasi ang mangyayari magre-reduction yan eh. Baga pabawas ang pabawas. Kaya tawag sa kanya is reduction formula. 'Di ba? Kaya magiging 3 tapos minus 2 the integral of ln of x dx. Okay, so yan yung ano, kumbaga sa ano, yan yung mangyayari, no? Ngayon, paano nangyari ito, guys? We need to ito kasi 'di ba 3 yan, 3 minus 1 is ln x squared. So ngayon, basically what should we do is use this formula. So lalagay mo lang actually dito, 'di ba? 3 tapos ito, kumbaga sa ano, pag in-integral mo ito, L of x, let's say at 3 minus 1 is 2 dx, 'di ba? So ang pwedeng mong gawin diyan is we can apply the integration by parts. 'Di ba? So if u is let's say ang u mo is x squared or we call this dx. Okay, meron kang ln of x squared, 'di ba? Kapag actually hindi no kasi kapag direkta mo siya, that should be ano eh, kumbaga sa ang lalabas diyan is ang u ko is x muna, no? Kasi 'di ba we will be integrating, so tama hindi ko muna gagamitin 'yan. Okay, mamaya na lang. So, ang pinaka mangyayari dyan is xl and x cube minus 3. Iyan ako muna guys ha. Clear ko lang itong part na to. Iyan ako muna. Kasi mahaba pala yung gagawin ko kapag yun ang ginawa ko. Ito na lang ang pinaka gagawin natin. Okay. So, x. Ito mas maiksi. ln of x cube. Then minus 3. The integral of ln of x. So, 3 minus 1 is 2 dx. Okay, eto guys, imbis na mag-integration by parts ako, ito gagamitin ko. Yung konsepto niya na yan. So, ito, I will just click copy. Okay, so ngayon, di ba, meron tayong konseptong ganito. Gagamitin ko yung ganito. So, ito, ilalagay ko dito yung minus 3. And then, as the formula, meron kang x. Lalagyan mo ng x. Di ba, formula yan eh. Then, ln of x squared. Diba? So, ganyan yung ginawa natin, diba? Minus, ito naman, ilalagay mo dito yung ating magiging 2 na to kasi, diba? Tapos, integral of ln of x dx. Ayun, mas maiksi nga ito, no? So, ngayon, ang pinakamangyayari dyan, since I have already this one, x ln of x cube minus 3x ln of x square. Okay, now,
ito, negative 3 times 2, tandaan nyo, ano to, magiging positive 6. That would be positive 6x ln of x minus, di ba? So, ganun yung magiging approach dyan, no? Minus, I think that would be integral of 6 ulit, or that is dx rather. Okay, kasi yun yung magiging ano, di ba? Meron kang integral. Nilabas ko yung ln of x. Okay, so ngayon, as na may ganito, no, nakaganyan siya. So what we're going to do is, we'll just copy this x ln of x cube minus 3x ln of x squared plus 6x ln of x. Then minus 6, the integral dx is x plus c. So ito na yung pinaka final answer. Okay? So kayang-kaya, di ba? Ngayon, paano kung hindi kaya? Hindi meron tayong calculator. So, nandiyan tayo gagamit ng calculator. I think ilalabas ko rin calculator. This is the calculator. Okay, so, first of all, I will set my calculator in region mode. So, kapag ni-region mode ko na siya, what we're going to do is I will write directly the integral sign. Then, I will write ln alpha x cube. Ngayon, maglalagay ako ng limit. Kapag nag-error, let's say, ito nag-error, error, papalitan ko lang yung limit. So, wag kayo susuko hanggang makita nyo. So, nag-mat error, ibig sabihin, palitan mo lang yan. No? So, halimbawa, gawin ko 2 to 1. Pag nag-error, palitan ko ulit. 2 to 1. Hanggang sa makakuha ko yung pinaka pwedeng i-substitute. So, pwede na, 2 to 1. No? So, when I use 2 to 1, meron akong 0.1011. So, naggamit ako ng from 1 to 2, ln x cube dx, meron kang 0.1011. So, ngayon dun sa final answer, bawa letter A, ikakalk ko yan. Dapat ang lalabas dyan is 0.1011. So, may dalawa akong makukuha dito, tapos ima-minus ko, yun yung maging equivalent value. So, I will just write directly what is stated in our answer. So, we'll just write alpha x, then ln of x, then cube, minus 3x, then ln of x, then square, plus 6x, then ln of x, then minus 6x. So, ngayon, ang gagawin ko is ikakalk ko. Calc. So, pag na-write ko na siya, so, lagay ko yung 2 kasi di ba yun ang ginamit ko. So, I will just write what I have, ano yung naka-display? 5.8989. Okay, minus. Then, ikakalk ko sa 1. Calc 1. Meron kang minus 6. So, magiging plus 6 yan. So, meron kang negative 5.89, negative 5.8989 plus 6. So, sakto. Parehas lang nakuha. 0.1011. So, dahil parehas siya, obviously, yan yung tamang sagot. That's how we use our calculator to check if our answer is correct. Okay, nakuha ba guys? Nakuha ba yung calculator technique sa problem na ito or medyo mahirap? Nakuha ba? Okay, so did you get it? Ano mas gusto nyo? May Caltech o wala? Okay, pwede namang wala. Actually, pwede namang wala. Pwede kayo mag-solve ng manual. Pero sabi ko nga, hindi lahat tayo makakagawa nun. Di ba? Hindi lahat tayo makakagawa nito. Pero kaya naman. Diba?
Kaya nyo naman yun. Yun nga lang, time consuming kapag exam, di ba? So ngayon we are discussing about double and triple integral, or we call this the multiple integral. So may mga lumalabas na ganyan, even in the board exam, no? So integral of 0 to 1, 2 plus y, and 2 x squared dx dy. Sige, so let's try to solve this. So that is double integral. Ano nga ulit yun? 0 to 1. Then we have the integral of 2 plus y and 2. Tapos nakalagay dito ang x squared dx dy. Okay, the question is, ano ang step? Okay, so una, ito muna yung integral ko. And basically, actually, kung makikita nyo, ito yung pinaka-unique natin, no? So, isa-substitute ko yun dito. So, therefore, what we're going to do, magiging x cubed over 3. Matitira yung 0 to 1. Then, we have limit of 2 plus y and 0. Or 2 plus y and 2 rather. Kasi ito yung ato nandito, no? So, ngayon, paano natin isa-substitute yan? What we're going to do is integral of 0 to 1. Then, saka ako magdi-dy. Kaya ako inuna yan para bawas is dy. Di ba? Nakita nyo? 2 plus y cube all over 3 minus 2 cube all over 3 with respect to dy. Ayun. Kaya ako siya sinubstitute. Ngayon, pwede na ako gumamit ng calculator dyan para hindi na ako mahirap pag i-integral dyan. So, dahil may limit naman, I will just write 2 plus y o 2 plus x. So, maglagay lang ako ng parenthesis. Kasi naka-cube 2 plus x. Wala namang y, so alpha x na lang. Divided by 3. Then cube. Then minus. Then 2 raised to 3. Then over 3. Okay. So, lalagyan ko ng limit. Anong limit natin? 0 to 1. Kasi yun nakalagay doon. So, by applying the concept, the answer is 11 over 4. So, that is the answer. No? That is 11 over 4. Okay, any question? Nakuha ba ito, guys? Did you get it? Kung paano kinuha yung double integral? Any question? Malinaw ba? O medyo mahirap? Ano sa tingin nyo? Kaya ba? Kayang-kaya, no? Tama ba? Okay. Madali lang daw, sabi ni Pami. Tama ba? Kaya naman. Ayun. Sige. So, now, sunod is this one. I think next example is this. Anong example to? Okay, double integral pa rin. Sige. So, I think ano yan? 0 to 3x, no? So, let's have an example, no? Wherein, para natin isa-solve ito. So, meron kang y cube, y dx. I think 0 to 3x yan. Sulat lang natin ulit. Okay. So, this is the integral of 0 to 1. That is integral of 0 to 3x. O, ano nga ba yun? Ayan. 0 to 3x. And then, y cube dy dx. Okay, so if ever ganito guys, no, makikita nyo dito sa part na to, is we need to integrate this muna. So, y to the 4th over 4. Then, sasubstitute ko yung 3x. Bakit ko dito? Kasi gusto kong gamitin tong dx later, no?
Pero para mangyari yan, kailangan maging x to. So, therefore, we need to substitute. So, therefore, ito yung magiging pinaka integral. So, therefore, this will become 3x raised to 4 over 4 minus 0 over 4. Okay, so basically, ito, alam na natin, wala na to, no? Therefore, ang lalabas dyan is 0 to 1, 3x raised to 4 over 4. So basically, kung titingnan natin mabuti, ano yung magiging pinaka-value niya. Actually, kung mag-integral ka nga dyan, ito kasi magiging ano to magiging 3 times 3, 81, x raised to 4 yan, all over 4. So kapag in-integrate mo to, ito ay manual na tayo, no? 81 over 4 dx to. So kapag in-integral mo to, that is x raised to 5 all over 5. Okay? So with 0 to 1. So therefore, yun ay 81 over 20. So yun yung magiging sagot. 81 over 20. That is the final answer for this example. Okay, any question on that part? So that is the solution for that. Okay, so maliwalag ba yung mga yan? I think this is, ito naman is a triple integral. Okay, so let's have an example of a triple integral. Okay, triple integration to, guys, no? So, I think umabot naman kayo sa wala bang nag-integral sa akin? I think nakapagturo ko ng integral nung mga nakaraan. Wala ba? Nung online, wala, no? Ako na ituro ko to, yan. 0 to 3. Na, umabot ba kayo dito sa integral nyo? Yung mga triple integration? O hindi kayo umabot? Na umabot ba kayo dyan? O hindi? Have you try to, umabot kayo dyan? Or parang, ngayon nyo pala na-encounter? Sino sa inyo ngayon nyo lang to nakita? Umabot naman. Okay. So, importante dyan is umabot at naintindihan, no? Baga, hindi naman siya kailangang master na master. Pero but the concept should be, o yung paano gawin ay dapat naintindihan. And then you need to practice, no? Kasi kapag hindi mo siya pinaractice, mawawala, no? Okay. So, sa case na to, I will use double integral na 0 to 3, then 0 to 2. Then, I will try to integrate dx. So, dx will be, kasi naka-y to, tapos dy to, so automatically, pwede ko itong ilagay na may limit na ako na 0 to y. Then, this is dy, I think this is, kung di ako nagkakamali, dx. Tama, dz muna pala yung ginawa ko. So, malalaman natin kung bakit, no? Ay, dx rather, dx. Okay, so basically, ito muna yung in-integrate ko dito. Okay, so makikita natin mamaya, no? Ngayon, sa part na to, kumbaga sa ang susunod ko dyan, ito magiging y. Y minus 0 is y. So therefore, that would be, ayun, 0 to 3, 0 to 2, y dy dx. Ayun. So meron na akong di ba? Mas madali kasi na yung unknown sa dz. Okay, so ngayon, ang ginawa ko, since I already have the y dy, edi pwede ko nang integrate to. Maging y squared over 2. Then with the limits of, I think that would be 0 to 3. Okay, so kapag kinuha ko ito, na may limit pa ako na 0 to 2. So, by substitution, meron kang 3 squared over 2 minus 0 squared over 2. So, therefore, this is 9 over 2. Then, the integral of susunod dyan is dx. Apa. Ay, tama, 2. Tama, 2. This is 2.
Kasi ito yung magiging 3. Tama. So 2 times 2 is 4. Ayan. Tama. That is 2 times 2 is 4. Ayan. Tapos, siyempre magiging ano yan, 4 over 2. Tapos, i-integrate ko naman, ang susunod dyan, is the dx. So, therefore, kapag kinuha ko to, ito yung magiging 2x with the limits of 0 to 3. Therefore, 2 times 3 minus 2 times 0, that is equivalent to 6. So, the answer is 6 for the triple integral. Okay? Any questions so far with this? May naintindihan ba ito? Before we, kasi susunod, a worded problem na. Ito na yung application of the integral calculus. Yung mga area, volume, sunod-sunod na to. Finding the centroid. Ayan na yung mga ano. Baga sabi nila ay mahirap na part, which is included also in the ECE board exam. No? Any question regarding this? So, naintindihan naman siya. No? Okay, so ngayon, dito na tayo sa susunod na part, which is the area bounded by the curve. So, kailangan natin ng analytic geometry dito. Sabi, what is the area bounded by the curve? The curve is negative 9y. Ano pa yung nakalagay sa problem? Bounded by the curve and the line, end line, y plus 1 is equivalent to 0. So, therefore, ano mangyayari dyan? So, basically, kapag ganyan, y is equal to negative 1. So, equal to siya negative 1. So, therefore, x squared equivalent to negative 9, negative 1. X squared is equivalent to positive 9. Take the square root, that is x, positive and negative 3. So, ngayon, dahil meron na tayong x, alamin nyo kung ano ba ito. Dahil naka-x yung squared, negative to, opening downward. So, pwede ko na siyang i-plot. Tapos may y na tayo, ang y natin is negative 1. So therefore, ang mangyayari, we have 1, 2, and 3. 1, 2, and 3. And then, mayroon ka ditong isa, tapos nandito yung dalawang point. Then, ito yung ating pinaka-origin. And ito yung pinaka-origin. And ito yung pinapahanap sa atin, what is the area bounded by this curve? Pag sinabing first quadrant, yung etong part lang nito. Pero dahil lahat, yan na po. No? Ngayon, if you are using integral, if you are notice, no, meron kang y is equal to x squared negative 9 and y is equivalent to negative 1. So, kailangan natin kunin yung integral niyan. So, paano? Pwede kang gumamit na itong, kumbaga sa ano, x squared over negative 9. Pwede magkabaliktad naman yan. Wala problema, no? Negative 1 dx. Ngayon, may limit na tayo. Anong limit? 0, 3 and negative 3. Kasi lahat naman. So, therefore, kapag kinalculator natin yan, hindi na tayo yung, syempre, iwasan na natin na tayo mag-compute. Nailagay na natin ang tama yung equation. Just write x squared, alpha x squared over 9 or negative 9 then minus 1 o plus 1. And then we have 3 to negative 3. So therefore, if that happens, this will become 4, no? So that is the concept, no? So ngayon, ano ang magiging pinaka area, no? O yung pinaka answer natin for that, no? So that is equivalent to, check natin, that is equivalent to 4. Okay, may katanungan kayo? Okay, do you have any question on that matter? Kasi di ba 3 and negative 3. So meron kang 4 square units. Okay. Ngayon, kung ang tanong ay first quadrant lang, pag first quadrant lang, ang sagot ay 2. Pero kung lahat ay 4, no? Okay? Any question? Okay. May isa pang formula, ginagamit natin yung area ng parabola. Itong 2/3 base times height. Ito kasi ginagamit for the area of the
symmetric parabola. Na ibig sabihin ay nasa symmetrical siya at pwede mong kunin yung base and height. So automatically, kapag kinuha mo yung base niyan, kinount mo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yung height is 1. Kasi 1 to eh. So pag in-apply mo yung formula, area, 2/3, the base is 6. That is 1. 6 times 2, 12 divided by 3 ay 4. So parehas lang din. Okay? It's up to you anong gagamitin nyo. Kung gagamit kayo ng calculus or gagamit kayo ng geometry. Okay, any question dyan sa part na yan? Do you have any question regarding this? Naintindihan ba itong part na to? Medyo mahirap ba? Okay, so maraming ganyan sa exam. Even sa board, and even sa finals yun, may mga ganyan ako bibigay sa integral. No? Okay, so any question dyan sa part na yan? So again, yung nakita nyo ito ay board exam ng CE 1994. Lumabas siyang board exam na yan. No? Okay, so any question bago tayo sa susunod? Ito medyo mas humihirap na ito kasi yan ay mga area enclosed by the curve. Yan ay yung mga tinatawag natin na ay mga cardioid, lemniscate, ewan ko, familiar kayo ito. Yung mga polar coordinates kung tawagin, plane areas of the polar coordinates. No? Okay, so I think we can continue na solving this one. Okay, so dito ay medyo hindi naman hirap no. Pero kailangan yung maintindihan yan no, yung part na yan. Ngayon, to solve the area of the coordinates area of the polar coordinates. Kasi kanina is the area of the plane areas o plane area ng isang curve no. Ito polar coordinates. Okay, the formula for the area of the polar coordinates, if I'm not mistaken, is 1/2 r squared theta. So the area is 1/2 the integral of r squared d of theta. Okay, yan yung dyan iikot. Now, ang tanong, ano magiging limit mo? So, nakadepende tayo dito sa magiging makukuha nating value. Ito, tandaan nyo, 0 degree, 90, 180, 270, 360 degrees. So, ang polar coordinates natin, no, ay may ganitong figure. So, ito yung hinahanap dito sa figure na ito. Parang figure ng infinity. Now, find the area enclosed by the curve. And this curve is actually ito yung r squared. Which in our case doon sa problem ay binigay 4 cosine phi. So ang tanong, ano ang area nitong lahat? So lahat yan, no? So pwede tayo kumuha siguro dito sa part na to, kahit itong part lang nito, ita-times 4 ko na lang. Okay, so 0, actually kung titingnan ko ito let's say 30 degree, 45, 60. Diba? So gagawin ko is gagawa ako ng table with respect to R. So isa-substitute ko yung theta doon sa ating So kung 0 to, ano magiging value ng R? So actually kung ito yung R squared, 4 cosine of phi. So I will take the square root. So we have R, 2 square root of cosine of phi. Now, the next one is this one, no? Kailangan kong ibalik sa degree to kasi unless kabisado mo yung alam mo yung trigonometric function, no? So ngayon, naka-degree mode ako kasi isa-substitute ko yung cosine phi. So cosine 0. So 2. So i-record lang natin. Then mamaya, dito natin malalaman kung ano yung magiging record natin. So 30. Pag 30 naman, so apply ko lang dito 32 cosine 30. So 1.86.
Okay, 1.86. 45 degrees. Pag 45, okay, yun yung ano, no? 45. So, 1.68. Okay, 60. Then 90. Ito na 90 do. Okay. So, ngayon, ano ang 60 degrees? Ang 60 degrees, cosine 60, ano yun? 1 half eh. So, square root of 1 half. Square root of 2. So, hindi. 1.4 something ang square root of 2. So, 1.41. Ay, ano, dito para sa ano yan. Dito sa 60. 1.41. Ngayon, try natin ang 90. I think 90 is, hindi ako nagkakamali, ayan yan. Cosine 90 is 0. Kasi nasa ano yan, vertical part, no? Perpendicular rin. Ano yan? Ayan, 0 nga. Parallel niya. So, 0. So, therefore, kung ano yung nag-0, yun yung magiging limit mo. Pero, kailangan mong i-convert yung to radian. So, ito yung magiging 90 pi over 180 or most likely pi over 2. So, yun na yung magiging limit ng ating finding the area 1/2 integral of pi over 2, 0 to pi over 2, the r squared is 4 cosine of phi d of phi. So, yan na yung magiging, yan na yung magiging sagot natin. So, by integral, okay, balik tayo sa radian mode. So, every time na gagamitin nyo itong calculator sa calculus, lagi naka-radian mode. Tandaan nyo, no? So, 4 cosine phi, alpha x na lang ang gagamitin ko. Wala namang phi dito, no? Then we have pi over 2. I hope na susundan nyo sa calcu. 0 to pi over 2 yan. So, kapag dineclare mo siya, magkakaroon ka ng 4. Ngayon, times 1/2, we have 2 square unit. Ngayon, ang tanong ko, itong 2 square unit, yan na ba yung total area? Hindi. Kasi ito lang yung part na yon. So, 4 yan. So, ito times 4 mo. So, what is the total area? The total area would be 2 times 4 or 8 square units. So, yan yung pinaka-answer natin with that part. Okay? Any question? Yan yung sa area of this polar coordinates. Any question on that? Nakuha ba? Mahirap ba o kayang-kaya? Kayang-kaya na maraming ganyan, no, sa exam? No, kayang-kaya na. Okay, so I think ano susunod dito? The next one is ano susunod dito? Ayun, surface area. Maganda yan. Find the surface area. So, ayun yung mga ano, first preposition of papus. Di ba may papus theorem tayo? Mamaya, siguro isolve ko tapos i-ano natin, no, by formula, no? Find the surface area of the integral of the portion of the curve. So, dito yung isa, no? Surface area of curves. So, surface area of curves ay ito, no? X squared is equal to 4y. And then we have from y is equal to 1. And y is equivalent to 2. And then we also have when it is revolved about the y-axis. So, nag-revolve daw siya sa y-axis. So, kailangan natin hanapin mamaya. No? Ang sabi dito is find the surface area. So, kailangan ko munang i-curve ito para maintindihan. Okay? So, most likely, kapag ganyan kasi ang curve, ay nandito siya sa part na to. So, kung gagamitin ko 4 times 1, if y is equivalent to 1, ang x squared is equivalent to
4. So therefore, x plus and minus 2. So 1 and 2, 1 and 2. So meron kang dalawang ano. So ibig sabihin, nandito yung ating pinaka-vertex ng ating parabola. Okay, so nakaganyan yan. If y is equal to 2, so most likely kapag 2 yan, x squared is equivalent to 8. So x is equivalent to 2 square root of 2. So most likely parang nasa 2 point something, no? Ngayon, ganito, no? Pagkatapos niyan, since meron naman natin idea ng itsura ng curve, ang tinatanong dito, what is the surface area of the portion of the curve? Ang surface area, kung titignan mo, yun yung pinakakasama yung ano, lahat. Di ba? Itong kasama to parang pinaka-bowl. Okay? Ito yung hinahanap dyan, no? What is the surface area from 1? Tandaan nyo, may line is equal to 2 pa. Nandito yan. So, kung titingnan natin, ito yung pinapahanap sa atin. Ano yung surface area na yan of this curve? Na pinaikot mo siya at the y-axis. Kasi sabi, the rotation is about the y-axis. Okay. Now, how can we solve this? Okay, the formula for the area is 2 pi d prime a o 2 pi the integral of dA. So, yan yung magiging pinaka-formula. So, kailangan mo natin kunin yung area, then yung d prime. Yung d prime is the centroid. O yung from the axis of rotation. Kaya kailangan man natin malaman yung axis of rotation. So, basically, can we determine the area? Okay? So, to find the area, I think we can write it in dy over dx or dx over dy. Okay, so paano ko gagawin yan? Kapag kinuha ko yung aking area ng d sub a, that is equivalent to, this is the formula guys, no? Bibigay ko na isang formula. Ang formula yung 1 plus dy over dx squared or square root of 1 plus dx over dy squared. No, kapag ang variable mo ay x, ito gamitin mo with respect to dx. Kapag ang variable mo is y with respect to dy, ito ang gagamitin natin. Depende sa given. Now, doon sa ating problem, kung titignan natin mabuti, paano ko malalaman yung dy at dx? Okay, so meron akong x squared equivalent to 4y. So magdi-derivative ako dyan, 2x dx, 4 dy. So basically, tas titinan ko rin yung mga given ko. Actually, ito yung isa pa titinan mo dyan, yung limit. Y2. So dahil Y2, ito gagamitin ko. So dapat ang lilitaw dyan is dx over dy, which is equivalent to 2x 4, which is 2 over x. Kaya yan yung lalabas na atin. Okay, dx over dy, no? Kaya ang magiging formula natin after natin, yung d prime ko, x muna kasi hindi natin alam yung centroid. At sakto naman, nakaparallel siya sa base. So, ibig sabihin, ito ay nakaparallel sa base. So, therefore, pwede kong ilagay na x ito. Since yan yung magiging centroid natin. So, therefore, ang magiging area ko is 2 pi the integral of 1 to 2. Tapos, x. Then, yung dA, that is the integral of dA. Yung nakaganito siya, no? That is integral of square root of 1 plus, hindi ako nagkakamali, that is 2 over x squared. Again, dy to. Kailangan ko pang i-substitute to in terms of y kasi naka-x tayo. Okay, any question bago ako magpatuloy? Naiintindihan ba itong surface area of the curve? Did you understand it? O medyo mahirap? Ano ba? Kayang-kaya na ba? Puro ganyan ang
Actually, may gagawa ako ng quiz nyo. Pagkatapos natin mag-DE next week, gagawa ako ng quiz nyo na integral, ang coverage is integral and differential equation. Quiz number 3. Okay? Kaya ba, if ever? So, kaya naman guys, no? So, sabi nga, sisiw lang. So, ayun. Okay, so ngayon, ang gagawin ko naman is, siguro, i-ano ko muna, ilagay ko muna dito, area 2 pi, the integral of, ilalagay ko muna dito yung 1 to 2, then x, then 1 plus 4x squared. Kasi kung titignan mo mabuti, yan yung lalabas dyan. Then, dy. Hindi mo ito pwedeng integrate agad kasi bakit magkaibang variable to. Ngayon, makakakuha ba ako in terms of x para maging dy to? Or, paano ko siya gagawin? Pwede ko siyang i-convert in terms of what? No? Okay, pwede ko muna itong i-simplify. So, ito gagawin ko para bago ako mag-substitute. Simplify ko muna ito. X squared divided by 1x squared, x squared. Then, 1 plus 4. Okay. Meron siyang square root both sides. Then, x ito. So, basically, kapag in-integrate natin yan, ay ito ang lalabas, no? So, area is 2 pi 2 to 1 x. Then, this is x squared plus 4 all over x. Then, dy. This will be cancelled out. Diba? So, hindi na natin problema yung ano kasi nawala na siya. 2 pi from 1 to 2. Yung x squared, tandaan nyo, x squared is equivalent to 4y. So, pwede ko nang ilagay yan dyan. So, 4y plus 4 dy. So, pwede na ako makakuha ng aking area. In which, in turn, ito na yung magiging final answer natin. So, if I will use my calculator, I can use the integral of 2 pi, the integral of 2 to 1 or 1 to 2. Then, meron ka ditong square root of 4y plus 4. Yung y, ginawa ko na lang x, no? Pero same lang yan, no? So, the answer is 19.84 square units. So, that is the answer for the area. 19.84 square units. And that is the surface area generated. Okay, any question? Kayang-kaya ba, guys? Pwede na maraming ganyan? Kaya ba guys, halimbawa, mga 50 items in 3 hours, puro ganyan. Kaya na? Medyo matagal sa tingin nyo. Pag ganyan ba ang exam nyo, final exam nyo, puro ganyan, kayang-kaya naman. So, I think kaya, no? Tama ba? Tama ba ako? Kaya ba guys? Or medyo mahirap-hirap siya? Kaya naman, no? Sabi nila. Kaya naman daw, no? How about the others? So, okay sa inyo, no? Ang inyong magiging quiz ay puro ganyan. Okay naman kay Actually, mukhang na-gets naman daw ni Joshua. How about the others? Si Joshua lang ba nakagets? Si eto si Miss sino ba to? And sino pa ba? Si Miss Mayna na ay. Kamusta naman? Mahirap ba? Kayang-kaya. Miss Mayana o Maayna. Kayang-kaya? Oh, si Joselito Sebastian, ano sa tingin mo? Kaya ba? Nandiyan pa ba kayo yung iba? Andyan. Kaya naman, no? Mr. Pami, ano sa tingin mo? Puro ganyan na exam.
Baka, okay. Kay Miss Muslares, madali lang daw eh. No? Tama, no? Ayan. Kahit nga daw walang calci. Tama ba, Miss Muslares? Susunod, di ka magka-calci, no? Oo. So, ayun, no? So, yan yung kumbaga sa yan yung example natin. Okay, next. Yan yung kumbaga sa first proposition of Pappus, first theorem, or first na tawag doon. Ito naman is finding the centroid. Ito na naman, no? I think umabot kayo dito eh. Joshua, umabot kayo dito nung kayo ay nag-integral. Yung mga centroid, nagbabad kayo dyan o saglit nyo lang na discuss. Yung finding the centroid, umabot kayo dyan. Kayo ng Joshua, umabot kayo ng mga centroid. Yung iba, kayo Mr. Mariano, umabot kayo nun sa mga centroid, volume, solid revolution. Okay, kasi yan yung baga, kasama yan sa board exam, no? Malabas yan, no? Okay, so let's continue. I think we have two or more problems na lang bago matapos. The question is, find the center of the line bounded by the curve y is equivalent to 4 minus x squared dx. Okay, and the line x and 1 ang hinahanap dito is centroid. And ano yung isa nakalagay? Sabi dito is find the center of the area bounded by the line, the curve, the line, and the coordinate axis. Okay. Ano ba yung centroid, guys? No? Yun yung gumagas pinaka gitna or pinaka hindi siya gitna-gitna na pero nandun yung pinaka doon yung basta parang nasa yun eh. Kumbaga sa area, yung pinaka gitna nung no? Kung makikita mo siya, no? So una, kailangan alamin natin yung curve. So actually, alam naman natin y 4 minus x squared. So basically, kailangan equate ko ito sa analytic geometry. So pwede ko ilipat to sa kabila, x plus y minus 4 equivalent to 0. Tapos saka ko ililipat ulit sa kabila, negative y plus 4 or x squared negative y minus 4. So therefore, kapag kinarb ko to, x equal to 0, y is equivalent to 4. So therefore, kapag ginarap ko ito, basically, what is the solution? Okay, if that happens, if y is equal to 4 at negative to, automatically, kasi ito yung magiging graph ko, 1, 2, 3, and 4. So, nandito yung aking pababa, no? And line is equal to x is equal to 1. So, kung titingnan ko ulit, if x is equal to 1, y is equivalent to 4. So, pwede tayo mag-plot, no? If x is equal to 2, y is equivalent to 0. X is equivalent to 3, 9 to negative 9 plus 4 is negative 9, negative 5, tama ba? Negative 9, if x is equal to 3, 4 minus 9, negative 5. So, y is equal to negative 5. So, kung titignan natin, ito yung magiging pinaka graph natin. So, 1 equal to 4. So, nandito yung ating pinaka, 0. If y is equal to 0 kasi, if x is equal to 0 kasi, y is equal to 4. X is equal to 1, 4 minus 1 is 3. Sorry, is 3. So, tama, no? X is equal to 2. So, yan, no? So, 4, 3, and ayan. Yan yung magiging value natin, no? So, 0 and 4, 1 and 3, 2 and 0. Then 3 and negative 5. So, nandito sa part na to. Kaya kung makikita natin, ito yung curve nung ating yan mismo yung ating curve. Okay, now, ang sabi, find the centroid. So, basically,
kung titingnan natin mabuti, ito lang naman yung kailangan natin. Yan lang, no? So, kung titingnan ko ito mabuti ulit, ito yung ating y. So, 1 and 2. 1 and 2. 1, 2, 3, and 4. So, nandito ang ating pinaka, dyan tayo iikot, no? Dyan magkukuha, no? Tayo ng information. So, ito yung tinatawag na centroid. Okay. So, yung centroid na yan, from the y-axis, x prime. Okay? Okay, no? Now, ito naman, kung mapapansin mo, ito naman yung from the vertical axis, y prime. Okay. So, yun yung centroid. Okay. So, ito, 2, 0, negative 2 and 0, and 0 and 4. Now, what would be the formula? For the centroid, ito ang formula. A x prime is equivalent to the integral of, kung di ako nagkakamali, that is dA. Yan yung kumbaga, yan yung formula. Yan yung centroid, no? Tapos yung isa, to get the centroid of A, y prime, integral of dA. So what would be the solution? Kailangan ko munang kunin yung area. So paano ko kukunin ng area? Yan, no? So basically, alam na natin kung ano yung magiging area kasi it can be computed naman na, no? To find the area. Okay? So find the area of the curve. So basically, this curve is what? Ano ang equation ng curve na to? That is x squared negative y minus 4. And that is the area, finding the area, no? Now, if we are asking what would be the area, kumaga sa ay pwede na tayong kumuha nung magiging value o yung magiging equation natin. So, dito na tayo siguro, no? So, to find the area, so ano ba yung mga given natin? Okay, no? So, I think we have y is equal to 4 minus x squared dx. Diba? So, kung titignan mo ito, pwede na tayong kumuha ng area, no? Okay, so to find the area, usually, y dx. Diba? So, therefore, or x dy. Diba? Yan yung ating vertical strip o horizontal strip. Eh, kung gamit tayo ng kung horizontal strip naman ang gagamitin ko, ito yung horizontal strip kasi, yan yung dy. So, in terms of y tayo kung ano. So, may given ako. Anong given natin? Actually, meron na akong, ang given kasi natin, guys, kung di ako nagkakamali, no, meron tayong 0 to 4 na dy, na y, no? Na values. So, sa y tayo. So, therefore, ito gagamitin ko, horizontal strip. So, paano ko kukunin yung x in terms of x? Meron kang y, 4 minus x squared. So, therefore, kapag dilipat ko ulit sa kabila, ayan, di ba? So, kapag nilagay ko ito, magiging 4 minus y. So, take the square root x square root of 4 minus y. Yan yung kumbaga sa yan yung aking dy, no? Kaya ang mangyari, I will take the integral of square root of 4 minus y dy with limits of 0 to 4. Saka tayo mag-i-integrate. Okay, question so far. Bago tayo magpatuloy. Wala akong charger. Charger. Kailangan kunin ko na yung charger na laptop. So, i-calculate nyo habang kinukuha ko yung charger. So, ano ang sagot?
Okay. Okay, sige, no? So let's try to have a uh, integrate lang, no? Bakit pa tayo magpapakahirap kung kaya naman na to ng calculator? Kung kaya nga lang ng calculator yung mga worded problem, kinalculate na natin yan. Pero syempre, bago ka maka-arrive dyan, kailangan na-analyze mo to. Yan, 0 to 4. So, hindi pa tayo tapos, area pa lang to kinukuha natin. Na? Tandaan nyo, no? That is area. So, wait lang natin. 5.333 ang nakuha nating area. Or 16 over 3. Kumbaga sa ano. The area is 16 over 3 or 5.333. So, after getting the area, balik tayo doon sa pagkuha ng centroid. No? Which is very important. No? Now, to get the centroid, kailangan natin malaman ulit, no? Yung value na meron tayo. So, di ba, ito yung formula, again, x prime, dA. Okay, yan yung pinaka-formula, no? Or, isang ano dyan, para malagay natin, x prime is equal to the integral of, pwede mo nang ilagay dito yung ginamit natin sa area, na 0 to 4, tapos meron ka ditong, kasi ano yun di ba guys, ito yung kanina, no? Since yan yung ating pinaka formula, kailangan natin ng xy dy actually yan. Itong part na to, kapag titingnan mo siya, that is xy dy. So merong isang variable na maiiwan or matitira, no? Or y hindi ako nagkakamali is xy dx. Xy dx, ito pala yung ano, y x dy. Usually ganyan, no? Depende sa ano nakuha natin, okay? So ngayon, basically kung yan ang ating magiging centroid, no? So what will be the next step so pagkakuha natin? Okay, so since we already know that the formula is xy dx or y dx. Okay? So siguro dahil ang ginamit natin ay dy, or pwede ko sabihin in terms of y, pwede ako mag-substitute. Meron akong y is equal to 4 minus x. Ilalagay ko dito is 4 minus x squared. Now, the unit, iibahin ko lang yung unit ko. Instead of 4, lagyan natin dito burahin ko lang ito part na to. Yan. Ayan. So, ito, ang mangyari, itong dA na to will be xy dx or yx dy. So, usually ganito ang arrangement para dito. So, kung dx ang limit mo, if dx x ang limit, use x. Kapag naman dy ang limit, use y na value para maging limit. No? So, ngayon, meron kang y, 4 minus x squared. So, automatically, meron kang x. Diba? And then, 4 minus x squared dx. Which in turn, if you check the value of x that we have, if not mistaken, check ko nga ulit yung aking area. Okay, let's check. I think kailangan parang may ano no, 4 minus x squared, x squared. Okay, I think medyo ano,
Itong part lang na ito. Ulitin ko lang itong part ito para may mali dito sa area ko. Dali clear ko lang ito. Ulitin ko lang dun sa part na yon. Kasi andito na tayo sa part na to. Kasi meron ako hindi nakita kanina. Ulitin ko lang ito. Ang area is the integral of y dx or integral of x dy. So, x sub 2, x sub 1. Ito ay y sub 2, y sub 1. Okay, ang area natin, nakita natin kanina, we have 0 to 1. Our y is 4 minus x squared. Ayun, ito dapat ang dinerecho ko. Kasi, ang x natin dito are 0 to 1. So, makikita nyo dito yung x natin. No? 0 to 1 ang ginamit ko, hindi muna yung Mahirap kasi sa y, parang wala akong makukuha. So, ang ginamit ko is 0 to 1. No? Kasi nga, ang hinahanap kasi dito is find the line. Ayun. Ito lang hinahanap natin. Nakalagay pala dito, find the centroid and the line. Diba? Ito yung nasa PowerPoint eh. Find the center and the line. So, ibig sabihin, ito yung hinahanap. Kaya ang gagawin kong strip is vertical strip. Ayun, yun yung kanina. Kaya pala parang kakaiba. Kasi this is the vertical strip ang gagamitin natin. Dahil vertical strip siya, na tendency is, ang gagamitin ko is 0 and 1. Ayan yung gagamitin kong limit. So, yan talaga ang kailangan kasi vertical 1, vertical strip ang gagamitin ko. So, therefore, ito ay magiging 0 to 1. Yan yung reason. Ngayon, kapag in-integrate ko to, makukuha ko yung area. I think ang makukuha ko dyan is sa calculator na hawak ko dito is 11 over 3. Then, apply the area x prime, xy dx. That is, yun nga, yung kanina, yung 0 to 1 na ginamit natin. So, area is 11 over 3. The x prime is, yun ang inahanap, integral of 0 to 1, x. Yung y natin is simply 4 minus x squared. Now, kapag kinalculator ko ito, ang lumalabas dito sa x prime ay ito na. 11 over 3 all over the integral of 0 to 1 x 4 minus x squared dx. For the centroid, we have the value of the centroid is sa calculator ko 0.48. Okay, so hindi pa tapos yan. X coordinate pa lang yan. Yung susunod is the y coordinate. O paano ko kukunin yung y coordinate? A, y prime, integral of. Okay, paano kukunin yung y prime? Ngayon, dahil ito ang hinahanap, vertical strip, so ito, borahin ko na ito. Kasi hindi ito ang, hindi ko nabasa kasi kanina yung Ayan, borahin ko na itong part na ito, para hindi kayo malito. Kasi ito na yung magiging, okay, yan. Okay, so ngayon, ang tanong ko is, the question is, paano yung vertical strip? Paano ko makukuha yung y prime? Ngayon, kung titignan mo ito, guys, di ba, ko ulit tayo, drawing ko. Ito yung 1, 2, 3, and 4. Then, 1 and 2. 1 and 2. So, actually, nakaganyan. Pero ang hinahanap ay ito. So, ito automatically, x prime. From here, dito, kung mapapansin, dahil this is, kumbaga sa although alam natin na yan ay y prime, pero ang gagawin kasi natin dyan, no, is kailangan ko kunin yung tinatawag natin na for the centroid, for the sake of the centroid, y over 2 ang kailangan natin sa part na yan, no? So basically, kung titingnan ko dito, ito kasi ito guys di ba gumamit ako ng vertical strip. Tingnan niyo ito mabuti Ito yung 0 to 4. Ito, gumamit ako ng vertical strip. Okay, tapos, ngayon,
from here to here, yung isang ganito kasi y. So, ito yung y over 2 from the axis. Okay? So, kaya ang gagamitin ko is y over 2. Okay? So, that's why instead of ang lalagay ko na lang the centroid is y over 2 as my value. Okay? Then, multiplied by y dx. So, ito ay y prime. Nakuha natin yung 11 over 3. Tama. 11 over 3. Baliktad lang ito. Dapat ito ay nasa taas. Pero tama naman yung ko, 0.48. Na-type ko lang sa calcul. So, this is, ayan, 11 over 3. Ayan. Integral of 0 to 1 x 4 minus x squared dx. And then, ito, integral of y over 2 y dx. So, para malaman yan, kailangan malaman ko muna yung y squared. Ang y squared ko is what? 4 minus x, di ba? So, 4 minus x squared. Sa ko isa-substitute yung y prime. That is, kung di ako nagkakamali, that is 1/2. Di ba? So, magkakaroon ka na dito ng 1/2 or pwede sabihin y squared or 4 minus x squared over 2 dx all over 11 over 3. No? Yan yung ating magiging pinaka-answer. So, tapos ngayon, pag in-integral mo na siya, take the integral, ayan na siya, 4 minus x squared dx, so times 2, then 11 over 3. Then, in my calculator, pakicheck na lang kung tama. So, pag pinindot ko, ang sagot is 1.85. And that is the answer. Okay, any question on that part, guys? So, sa calculator, ganito lang, pwede yung direkta na. Ayan, kagaya niyan sa x prime. O, the integral of alpha x. 4 minus x squared. And then we have 11 over 3. Ay, sorry. 11 over 3. Then, anong limit? 0 to 1, di ba? 0 to 1 ang limit dun. So, meron kang, ayun, 0.48. O, yun yung x prime ko. No? Tapos, yung isa, ang limit ko dito ay, yun din, 0 to 1. dx lang naman ang ginamit natin. So, kapag ginamit ko ito, similar fashion, no? Ito naman is, ang gagawin ko naman dito is 4 minus x squared. Ay, i-square ko lang. So, i-ano ko lang ito. Squared. Tapos, ita-times ko to 1/2. Or, most likely, ganun, no? So, pag times ko by 1/2 or 0.5. So, 1.85. So, that is the answer. Okay, any question, guys? Kayang-kaya ba? O, yan yung centroid. Joshua, kayang-kaya? Ano sa tingin mo, Mr. Joshua? Miss, Moslares, saka Yadan, si Yadan. Kamusta naman? Kayang-kaya ba yung centroid? If ever, ganyan ang quizzes nyo. Kasi nga, actually, I'm planning to, to have kasi since parang sa tingin ko, I think kaya naman, yung magiging quizzes nyo will be face-to-face. Or ano sa tingin nyo? Kasi tingin ko, pero pinag-aaralan ko pa, parang kaya naman. Pero ganyan yung ma-encounter nyo. Oo, so ilang problem yun? So natin mga 30 or 30 to 50 problems
na puro ganyan. Kaya, which is halimbawa, nag-face to face tayo. I'm planning to, ano yan, siguro pagdating na bago kayo mag week 18. Pag natapos ko na, sunod-sunod na quiz yun. Sabi natin week 16, tapos na tayo. Lahat ng mathematics. So, yung week 17, or week 16, week 17, puro quizzes yun. Na face to face. Na idadagdag ko doon sa quiz nyo. So, kaya ba guys? Kayang-kaya, no? Okay. So, if ever, sige, no? Okay, so last two examples. Meron pa tayong dalawa. Sige. So, next is this one. Given the area of the first quadrant bounded by the line of the curve x squared 8y, what is the volume generated when this area is revolved about the line? So, tapusin na natin ito. This is the volume of solid revolution. So, may dalawang method tayo to solve this using the Pappus theorem. Yung tinatawag natin na Pappus theorem. Sige, itry natin i-solve. So, sabi, given the area in the first quadrant lang, o x squared equivalent to 8y, that is first quadrant. Tandaan nyo, first quadrant lang yan. Now, bounded by the line y minus 2. Okay, ano pa? And the y-axis. Oh, so, kasi importante rin na alam natin kung saan siya umiikot, no? Or nakadikit. And then, what is the volume generated when this area is revolved about line y minus 2? So, area generated ang hinahanap. What is the volume in the generated on y minus 2? So, dito may ikot. Okay, so ngayon, ang gagawin natin dito is kailangan ko munang i-plot. So, obviously, alam naman natin, going upward yan. So, if y is equivalent to 2, therefore, x squared is 16, x is equivalent to positive and negative 4. So, therefore, 1, 2, 3, and 4. 1, 2, 3, and 4. Then, y and 2. And these are the coordinates. Then, this is the vertex of the parabola. Okay. Ayusin ko lang yung ano yan. So, yan yung pinaka, natin, no? Now, after that, ang susunod dyan is, since meron na tayong dalawang points system, ang hinahanap dito, what is, sabi dito sa problem, given the area in the first quadrant bounded by the line, y minus 2 and the y, what is the volume generated when this area is revolved about the line y minus 2? Yung y minus 2 is equal to y is equal to 2. So, imagine ito yung y is equal to 2. So, pinaikot ko dito. Nung umikot siya, nagkaroon ng figure. Then, ano daw yung volume generated? In the first quadrant. Ito yung nahanap, the volume generated. Okay. So, ano ang gagawin natin dito? Dalawang method. Pwede ko by Pappus theorem. Say Pappus theorem, yung V is equivalent to 2 pi d prime A. Where d prime is what? D prime is A area. D prime is the centroid. Ito ay area. So, what is the volume generated? Okay. So, using this technique, kailangan ko lang malaman dyan is yung centroid. So, Pappus theorem ang gagamitin ko. No? Now, kung alam yung geometry sa parabola, para malaman mo tong gitna, yung pinaka-centroid sa parabola, may formula na tayo noon pa. Kung di ako nagkakamali, ito yung tinatawag natin na x prime. And then, yung from here to the axis is y prime. To get the y prime, that is simply, kung di ako nagkakamali ulit dyan, is 2 over
Kung di ako nagkakamali, that is 2 over 5. Then B. Now, to get for the value of, yun yung ano tapos yung X, 3 out of 4A, kung di ako nagkakamali. Yan yung mga formula sa pagkuha ng centroid. So, pwede nating bilangin dito. Actually, kung titinan ko ito, sa aking ano, ang kailangan ko dito is yung centroid nito. Kasi, ang sabi, what is the volume generated? Diba? The volume generated from the line y is equal to, dito kasi umikot. So, kailangan malaman ko ito, yung centroid nito, mula dun sa line. So, ngayon, ito yung magasa ano, ito yung kailangan natin. Or ito yung kumbaga sa ano, ito yung 3, ito yung 2 fifth B. 'Di ba? So, basically ganun, no? Okay, so that is the ngayon, ano magiging centroid? So, V, 2 pi, 2 over 5. So, ano yung B? Yung B is 2. Then, area na lang hahanapin natin. To find the area, di ba? That is either y dx or x dy. So, gamit tayo ng anong strip. Pero, pwede ako gumamit ng 2/3 base times side. If we wanted a, kung gusto natin ng, kung gusto natin ng, tawag dito, ng base times side. So, ngayon, ang magiging mangyari is 2/3. Ano yung base natin? Kung bibilangin ko to yung base, again, first quadrant lang, 1, 2, 3, and 4. Height is 2. So, meron kang 8 times 2 is 16 over 3. So, the area is 16 over 3. Pero hindi pa tapos yan kasi kailangan pa natin yan siyang i-multiply dito. So, if multiplying this, no, what will be the volume? So, isosolve ko to in two ways, no? Ito yung first method. Ang tawag dito is the Pappus theorem, the second Pappus theorem. Tapos mamaya yung integral na method. So, ito ay magiging 2 over 5. Then, times 2. Then, multiplied by 16 over 3. Okay. So, the answer is 26.81 cubic meters. So, yun yung answer using the Pappus theorem. So, again, ang ginamit natin is the Pappus theorem. Nasusundan ba ako, guys? O medyo mahirap? Ito yung ginamit nating formula. Okay. Nasusundan, bago tayo, isang example na lang, bago tayo matapos. Ay, isang solution na lang. Nagigets ba yung Pappus theorem? Castellano, Yadan, Pami, Bumanlag, ano po sino pa iba? Kaya ba? So, in preparation yan for the board exam. Kaya, no? Sige. So, last example. Last method. Same problem, pero gagamit ako ng integration. Now, for the integration technique, ito gagamitin ko, guys, no? Kung nare-recall nyo yung mga Pappus yung mga washer, cylindrical disc, gagamitin natin yung mga ganon. Okay, for example, this is the curve 0, 0, then 1, 2, 3, and 4, 1 and 2. So, nandito yung 4 and 2. Then, this is the 0, 0. And then, pupunta ako dito sa curve na yan. And then, kapag kinuha ko ito, ayan, no? Ngayon, gagamit ako ng vertical strip. Diba? Yun yung tinatawag natin y dx. And then, since the formula of the volumes, the integral of pi, since ito, kung makikita nyo, no, is like a semicircle. Kasi kung titignan mo yan, para siyang semicircle. Kaya parang at a certain point, para matutunan mo itong R, radius, no? Kaya pwede mo siya masabi
na yan ay kumbaga sa ano, yan ay kasi meron tayong ah, kumbaga sa ano 2. 2 yan eh. 2 minus y square. Yan yung parang pinaka-radius mo. Ito yung katumbas nung r. Kasi kung titingnan mo, yung r mo dyan is simply the difference of 2 from 2 and y. Yan yung magiging r mo. Kasi kung ito yung buong r eh. Di ba? Kunin mo ito, tapos isubtract mo doon sa nakuha mo sa y. Yung y mo yung makukuha mo dito. Okay? So, basically ganon, no? Kaya, nakuha natin yung formula ito, which is dx. So, ang kailangan ko na lang dito is yung, di ba meron kang x squared 8y. Yan yung given eh. So, y is equivalent to x squared over 8. Pwede ko siyang i-substitute dito. So, the volume is the integral of pi 2 minus x squared over 8 squared dx. And then, ang problema, what is the limit? Again, for first quadrant. So, x ang ating 4. 0 and 4 ang magiging limit. Kaya pag dinirect ako sa calculator, dapat parehas ang magiging sagot ko. Doon sa naging sagot natin kanina. Kasi ibang method lang ito. That is yung isa Papa's theorem, ito yung integration. So, 2 minus alpha x squared over 8 square. Tapos meron ako dito na 0 to 4. So, this is equivalent to parehas lang. Diba? Ito yung sagot natin. 26.81 cubic units. So, this is the volume generated under the curve. So, hanggang dito yung ating example. Parehas yung sagot natin. Okay, any question, guys? May katanungan kayo? So, tapos na yung ating integral calculus. At susunod ay differential equation. Ito guys, next week, plano kong i-meet kayo face-to-face. Ang topic natin ay differential equation. Kaya gusto ko, kasi yun yung madami sa board exam. No? Yun yung madami sa board exam. Yung mga, ano ka pala, yung mga IS, retain lang kayo dyan. No? Kasi sila yung susunod na klase ko. Kayo sa mga ECE, no? Next week, okay ba sa inyo? Pwede ba kayo if ever meet ko kayo sa mathematics, the topic is differential equation, face-to-face. Kasi nga, yan ay importante. I want you to talagang involve. Kailangan maintindihan yung mabuti. Kasi maraming DE invalid sa exam, sa board. DE and ADMAT. Yan ang dalawang ano talaga. Then statistics also. Kaya pag yan ng mga topic is I will be discussing face-to-face. Kaya next week po, pwede ba kayo? I will be discussing differential equations. I will try to finish it in one discussion. Kung hindi, baka may part 2 pa. Pero kaya ba? Pero most likely matagal itong DE. Saktong 3 oras to. Kaya mag-prepare kayo. Pag nag-start ako launa, i-ano nyo na, alas 4 tayo matatapos. O baka sumobra pa ng konti. Kasi mahaba yun. So, okay kayo guys. We will meet face to face. Okay, so pwede naman, no? So, differential equations, no? Mag-meet tayo. And sa Friday din, no? Ang topic naman natin sa Friday sa electronics ay semiconductor diode. So, diode and power supply. Pagsasamahin ko na, no? Andun na rin yung transformer. Review ng transformer. So, andun na lahat, no? Lahat ng discussion for the, papunta na kasi tayo na, no? Tapos susunod, BJT, yan, FET, sa LX naman yan, no? Then, so on and so forth. Okay, guys, sige. So, I have already discussed the important things. So, if you don't have any questions, yung grades niyo sa midterm, again, extended ang submission lahat ng deadline nung inyong midterm grades. Kasama na doon yung mga missed seat work niyo. And now, kung okay sa inyo, magpa-additional ako. Pero kung hindi, okay lang din naman. Sabi ko nga, kung hindi na kaya, kung ano na, kumpante ka na by finals, hindi kaya kong bawiin yan.
Pwede namang hindi mag-submit, no? So, para nasa sa inyo na yun. No? So, yun, paalala nyo lang sa akin yung doon, sa bonus point. Pero again, ako, baga, pinapakita ko baga, yung grade niyo dito is reflected. Kasi, medyo mahigpit yung approach natin kasi nga review to. So, reflected yung grade nyo. Makikita nyo talaga kung ano yung score nyo. Kung ano yung, kaya nasa sa inyo na lang kung paano natin patataasin, no? So, kung ano yung grade nyo, actually, pwede kong i-encode yan directly as is. Baga, wala akong, baga, hindi ako kasi yun ang grade nyo talaga eh. Pero, syempre may consideration naman tayo, no? Kaya try to submit all of the requirements para tumaas po siya, no? So you need to from now on you need to comply or baga kailangan niyo aralin 'tong mabuti. Seryosohin niyo 'tong subject kasi this is an easy review. Hindi to kumbaga sa ibang school to, sobrang pahirapan 'tong subject na to. Dito pa nga hindi pa ganoon kahigpit. But what if sa mga susunod, no? Biglang ma-implement na. Kung magkaroon ng bilin sa akin na higpitan talaga na kailangan pumasa talaga sa exam bago maipasa. O what if ganun? So, yun, di ba? So, wag nyo na hintayin na maging ganun yung bilin. Kaya kailangan ngayon pa lang is maging na kayo. No? Maging, aralin nyo talaga siyang mabuti. Kasi, yan ay preparation for you para sa board exam. Okay, so any questions so far? Meron pa ba kayong katanungan? So congratulations doon sa mga pumasa, no? Doon sa ating Special Topics 1. Special Topics 2 will be siguro baka mamaya mo-display ko na. Sino kaya ang highest sa inyo, no, sa electronics? Okay, sige. So kung wala, sir, next week po ba? Yes. Next week na. Next week na tayo. May pasok naman tayo noon, no? Di ba? Tama ba, Miss Yadan? Do we have classes naman ang next week? Unless, wala tayong pasok. May classes na ba tayo noon? May pasok ba tayo noon ng Alam ko meron eh. Hindi pa ang holiday pa naman natin is Thursday ang simula. So Tuesday naman tayo, so meron pa, no? So kailangan kasi natin magabol eh. Apakadaming topic pa kasi. Si week na tayo eh. I think week 11 na or week 11 na ngayon, week 12, differential equation. Kailangan matapos ko yung week hanggang feedback and control system. Medyo yun ang hinahabol ko. So yes, next week tayo. Unless i-announce ng school na holiday. Kung mag-holiday ang school, so wala tayong pasok. Kung mag-a-announce ang school. No, pero kung hindi naman, is may pasok tayo, no? Sige, kung wala na, ay pwede na po. Thank you and God bless, guys, no? Pwede na po mag-leave. Thank you and God bless. Yes, Joshua, question. Okay, sige.